Hello people! Kumusta kayo dyan? Halika, kwentuhan tayo habang naglalakad. Ito na nga yung bagong istorya sa showbiz. Yung pagkakabawi ng Tape Corporation sa Eat Bulaga YouTube channel. At ito na nga ang nagkakaroon ng tensyon sa pagitan ng TVJ at ng Tape Corporation. Mas matindi ngayon ang kanilang tensyon dahil ang pinag-uusapan ngayon ay ang Eat Bulaga YouTube channel. Dahil malaki po ang epekto nito positively sa Tape Corporation na may-ari ngayon ng Eat Bulaga show sa GMA7. Alam nyo ba people, pag ito ay ginamit ng Tape Corporation, ibig sabihin nito tataas ang viewership ng Eat Bulaga sa online YouTube at ang anumang social media platform. Magagamit na rin nila ang Eat Bulaga Facebook at ang Eat Bulaga Instagram o anumang social media na may kinalaman sa Eat Bulaga. Ito naman ngayon people, marami ang nagtatanong, paano ba nakuha ng Tape Corporation ang kanilang control over sa Eat Bulaga YouTube channel? Okay, una people, nagtataka tayo paano ito nakuha ng Tape Corporation. Una, sino ang may-ari ng Gmail ng Eat Bulaga YouTube channel? Alam niyo naman people, pag sinabing YouTube channel, may nakadikit na Gmail. Kung halimbawa, kung ikaw ang may YouTube channel, ikaw ang gumawa ng Gmail. Kung ano man ang Gmail mo, yun ang nakalink doon sa YouTube channel. Ito people na pag-alaman na ang may gawa ng Gmail sa YouTube channel na Eat Bulaga ay mismong empleyado ng Tape Corporation. At saka ang empleyado na yan people ay under contract pa ng Tape Corporation hanggang ngayon. So active siya bilang empleyado hanggang ngayon ng Tape Corporation. At ang empleyado na yan people ay siya ang gumawa ng Gmail para dito sa Eat Bulaga YouTube channel. Unang puntos pa lang yan people. Pangalawa, ipinakita ng Tape Corporation sa YouTube Company Philippines kung anong bank account ang naka-link doon sa Eat Bulaga YouTube channel. At napag-alaman nga na ang Tape Corporation ay merong bank account. Take note ha, merong naka-link na bank account ng Tape Corporation doon sa Eat Bulaga YouTube channel. So people, ipinakita nila ang legit at legal na documentation kung paano nila nakuha ang Eat Bulaga YouTube channel. Yan ang dahilan kung bakit nakuha ng Tape Corporation ang control over the Eat Bulaga YouTube channel. So dalawa ang napagtagumpayan ngayon people ng Tape Corporation. Unang tagumpay nila na makuha nila ang registration ng Eat Bulaga sa Intellectual Property Office o yung IPO. Pangalawa, nung makuha nila uli ang control ng Eat Bulaga YouTube channel papunta sa kanila sa Eat Bulaga show o sa Tape Corporation. So, wagi ang mga halusos dito sa kanilang tagumpay. Alam nyo kung bakit sila laging nananalo? Simple lang people kung bakit sila ang nananalo lagi sa mga kaso. Una, sa awayan ng pag-agaw ng poder ng Eat Bulaga YouTube channel, ang Tape Corporation ay meron mga legal na documents na hinahawakan nila. Kumbaga dumadaan ito ng proseso at malakas na ebidensya para makuha nila ang kanilang mga gustong makuha mula sa TVJ. Una, yung Eat Bulaga na show, Eat Bulaga na brand. Pangalawa, ang Eat Bulaga YouTube channel. Lahat yan ginamitan ng ebidensya, ginamitan ng proper documentation, ginamitan ng tamang resibo. So, ganun kagaling ang Tape Corporation. Pero, bakit natatalo ang Eat Bulaga pagdating sa labanan against sa Tape Corporation? Kasi po people, ang TVJ, wala silang hinahawakang documentation. Una, ang sabi nila, sila ang may karapatan sa Eat Bulaga na brand. Pero people, salita lang po yan ni Joey De Leon yung sabi, ay ako ang nag-imbento. Ikaw ang nag-imbento pero hindi ikaw ang nagkaroon ng papeles at hindi ikaw ang nagproseso ng documentation ng Eat Bulaga.
Dahil ayon nga sa abogado ng Tape Corporation, ang Itbulaga ay hindi po copyright. Iyan po ay brand. So hindi dapat kasuhan ang Tape Corporation ng copyright kahit ang JME7. Kasi nga ang Itbulaga ay hindi po copyright. Iyan po ay brand name. Doon natalo ang TBJ. Pangalawa, bakit uli natalo ang TBJ sa Itbulaga, sa control ng Itbulaga YouTube channel? Dito malinaw people na ang karoon nila ng control sa YouTube channel na Itbulaga ay wala pa rin silang hawak na documentation o legal basis para magkaroon sila ng control sa Itbulaga YouTube channel. Una, ganito, ang Gmail na ginamit sa Itbulaga YouTube channel ay hindi po kanila. Wala ni isa sa kanila ang nagkaroon ng Gmail o ginamit na Gmail para doon sa Itbulaga YouTube channel. So, ang ginamit na na Gmail sa Itbulaga na YouTube channel ay Gmail na inimbento o ginawa ng isa sa mga empleyado ng Tape Corporation. Kaya nanalo ang Tape Corporation doon sa pagkontrol ng Itbulaga YouTube channel. Malinaw yun. So, Gmail ang pinag-uusapan natin. Ang TBJ ay hindi may hawak ng Gmail over sa Itbulaga YouTube channel. Ito ang pangalawang pinakamatindi. Wala silang bank account na maililink doon sa YouTube channel na Itbulaga. Alam nyo kasi pag monetize ka na YouTube channel, meron kang bank account na ipapasa doon sa YouTube channel o sa YouTube company o kay sa Google company. Alam mo naman yan pag monetize ka na gagawan ka ng bank account. Nagkataon na ang Tape Corporation ang gumawa ng bank account para i-link doon sa Itbulaga YouTube channel. So, ayun people ang rason bakit nanalo uli ang Tape Corporation para mabawi ang Itbulaga YouTube channel. Ito people ang tanong. Balak maghain ng kaso ang TBJ laban sa Tape Corporation. At ang kumakalat na istorya ay ito ang natawag na kasong cybercrime. Kaya cybercrime ang ikakaso kasi nga ito ay may kinalaman sa internet. Ito ay may kinalaman sa YouTube channel na kanilang hawak dati. Ito ngayon ang tanong. Dapat ba kasuhan ang Tape Corporation ng cybercrime dahil sa pag-control ng kanilang Itbulaga YouTube channel? Ang sagot people, sabi ng ang abogado mismo ang nagsabi ng Tape Corporation na hindi pwedeng kasuhan ng cybercrime ang Tape Corporation dahil wala silang ebidensya na ito ay cybercrime. Kailangan daw patunayan ng TBJ na ang inawa nilang pagkuha ng control sa Itbulaga YouTube channel ay isang cybercrime dahil unang-una ang nagbigay sa kanila ngayon ng authority para ibalik ang Itbulaga YouTube channel ay ang YouTube Philippines mismo kasi naipakita ng Tape Corporation ang kanilang ebidensya gamit ang Gmail at saka ng Tape bank account na nakalink doon sa Itbulaga YouTube channel. Yan po ang usapin people kasi mahirap kasuhan ngayon ang Tape Corporation ng cybercrime dahil walang hinahawakang ebidensya ang TBJ. Alam nyo nung umpisa pa lang, ang problema ng TBJ ay documentation, ebidensya at ang mga hawak na legal basis para makuha nila ang gusto nilang ipinaglalaban. Lumalabas people, ang TBJ ay walang documentation na pwede nilang ipaglaban hanggang sa korte. Natatandaan nyo, natalo ang TBJ sa Intellectual Property Office para makuha nila ang kontrol ng Itbulaga na brand. Pero hindi nila ito nakuha people kasi sa ebidensya at sa documentation pa rin at saka sa mga papeles, ang Tape Corporation ang may pinakabasihan na documentation para sa kanila i-award ang brand na Itbulaga. Kagaya nito ngayon nangyari people, ang Itbulaga YouTube channel ay muli na panulunan ng Tape Corporation
para ibalik sa kanila ang Itbulaga YouTube channel. So itong Itbulaga YouTube channel ay hindi na po ang TVG ang may control. Kung napapansin nyo ngayon, ang banner ng Itbulaga YouTube channel ay banner ng bagong mga host at may bagong caption doon na EB mas pinasaya. Parang ganun ang EB banner nila. So ito ngayon ang bagong development sa pagitan ng away ng TIP Corporation at ng TVG. So, ikaw people, bahala ka na kung ikaw ay anti-ISCO or pro-TVG or pro-ISCO or anti-TVG. Pero, kung ikaw ay may mata, ikaw ay may isip, malalaman mo kung alin ang mas may tama, alin ang mas malakas na ebidensya. Sa umpisa pa lang people, malakas lagi ang laban ng TIP Corporation. Laging sila ang may tama dahil sila ang may malakas na hawak na documentation. Documentation people ang kailangan na hawak at hindi po panay salita.